Tao po! Tao po! Nagising si Adele sa malakas na pagkatok sa pinto. Hindi niya namalayan na nakaidlip na pala siya habang dinatapos ang pagsusulat. Naghihikab na naglakad siya patungo sa pinto. Si Maricar ang kanyang napagbuksan at may dala itong 2 mangkok. Adele, nandiyan ba si Aling Rosina? Heto, ipinabibigay nga pala ni nanay. Kaarawan kasi niya ngayon kaya may konti kaming iniluto. Nasa palengke si nanay eh. Darating kasi si Lola bukas at nagre-request na ipagluto siya ng sinigang na bangus. Pumasok ka muna Maricar, ililipat ko lang ito sa sisidlan. Huwag na, dito na lang ako. Sige, saglit lang ha. Hinugasan muna ni Adele ang mangkok na may lamang adobo at kaldereta. Tinakpan niya lang ito dahil hindi pa siya nagugutom. Isinauli niya kay Maricar ang mga sisidlan, saka bumalik sa kanyang pagsusulat. Magtatanghali na nang makabalik ang kanyang inay. Magluluto sana ito ng uulamin, pero agad na nagbago ang isip pagkakita sa ulam na nasa mesa. Inilapag ni Adele ang ballpen nang marinig niya ang pagtawag ng ina. Nagkusa na siyang maghugas ng pinggan nang makitang marami pa itong gagawin. Kaunti na lang din naman ang kanyang susulatin. Siya nga pala anak, sasama daw si Evelyn bukas, sabi ng lola mo. Dito daw muna iyon hanggang sa makabawi sa nangyari. Kawawang bata, iiling-iling na wika nito. Magandang balita yan, Nay. Hayaan mo, Nay. Next week, semestral break namin. Ipapasyal ko siya dito sa bukid upang makapanguha kami ng mga prutas. Iha-harvest na din naman ang mga mangga at iilang prutas doon. Mabuti pa nga anak, nakakatiyak ako na maaaliw si Evelyn doon, lalo pa at mahilig itong kumain ng mga prutas. Baka ito pa ang daan upang matanggap niya ang nangyari sa kanyang ipinagbubuntis. Sana nga po, Nay. Maagang pumunta sa paaralan si Adele upang ipasa ang mga proyekto na ginawa niya kahapon. Mabuti na lang at hindi na nagbigay ng mga task ang mga teachers nila. Mae-enjoy talaga niya ang break. Pag-uwi ni Adele, nandun na ang kanyang lola at si Evelyn. Nagbeso-beso silang magpinsan, saka nagmano siya sa kanyang lola. Masaya kaming nagkakamustahan, pero ni isa sa amin ay walang binabanggit tungkol sa anak ni Evelyn. Nagkasundo silang magkatabi sa higaan ng pinsan niya. Pagsapit ng gabi, maagang nagpahinga ang lola at inay ni Adele. Pumasok na din sila ng kanyang pinsan sa silid. May sariling balkonahe ang kanyang kwarto, kaya hindi mo na kailangang bumaba kung nais mong magpahangin. Ayos ka na ba, Ib? Heto, pinipilit na maging maayos. Alam mo, Adele, iniisip ko na lang palagi na para sa Diyos ang anak ko at hindi para sa akin. Sinisisi ko ang aking sarili. Ang daming sana ang lagi kong naiisip pero kahit maglupasay ako sa kakaiyak o kahit kunin ko ang sarili kong buhay, hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Alam ko, nakapanghihina ang nangyari sa iyo pero kailangan mo pa rin tumayo. Kailangan mo magpatuloy na takbuhin ang iyong buhay. Bumangon ka at pulutin ang bawat aral na iyong nadadaanan. Nandito lang kaming lahat para sa iyo. Makakaasa ka na kahit anong ibato sa iyo ng mundo, hindi ka namin hahayaang humarap ng mag-isa. Lalo na ako. Salamat sa hindi mo pang iwan sa akin. Kayo ni Auntie at Lola ang nagsilbing liwanag noong panahong binalot ng dilim ang buhay ko. Niyakap ni Adele nang mahigpit si Evelyn upang mas ipadama sa kanya ang suporta at malasakit sa pinsan. Iyon ang huling araw na nabuksan nila
ang usapan tungkol sa sanggol na nabiktima ng tiktik. Masaya nilang tinahak ang pilapil patungo sa kanilang prutasan. Maliit lang ang kanilang farm dati, ngunit dahil sa pagpupursige ni tatay, lumawak ang farm. Marami din silang alagang hayop na inalagaan ng kanilang mga katiwala. Pinagbubutihan ni Aling Rusing ang pamamahala dito upang hindi masayang ang alaala ng yumaong asawa. Tig-isa sila ng basket ni Evelyn upang lagyan ng mga prutas na dadalhin nila pauwi. Aliw na aliw silang pareho sa kanilang ginagawa. Akala ng mga trabahador nila Adele na kapatid niya ang kanyang kasama. Abala sila sa pagpili ng magandang prutas na iuuwi nang mapadaan si Maricar at ang ina nito. Hindi nakaligtas sa paningin ni Adele ang masamang tingin ni Maricar sa kanyang pinsan. Napaismid naman ang ina nito na nakatingin sa kanilang direksyon. May ibinulong ito kay Maricar. Nagkibit balikat na lang sila samantalang nawiwirduhan naman si Adele sa inasta ni Maricar at ng ina nito. Nagulat silang pareho ni Evelyn nang sunduin sila ng kanyang ina at lola. Nanibago kasi si Adele dahil ngayon lang nangyaring sinundo sila ng ina. Bakas ang takot sa mukha nila nang marinig ang kwento ng kanyang ina. May 3 umanong nakitang patay sa irigasyon kaninang madaling araw. Parang hayop umano ang sumalakay sa 3. Naputol umano ang ibang parte ng katawan nila. Dinukot ang mga mata at nawawala ang mga laman loob. Nakadama ng takot si Adele sa narinig. Tiyak niyang konti lang ang pupunta sa farm nila bukas dahil sa nangyari sa kanilang lugar. Nagbilin ang kanyang ina at ang lola nila na huwag umalis ng bahay. Hindi nila kami pinayagan na bumalik sa farm dahil baka matsyempohan umano namin na nandoon ang mamamatay tao. Mabuti na daw umanong mag-ingat kaysa magsisi sa bandang huli. Upang hindi mabagot sa bahay, nagpresentang magluto ng hotcake si Adele. Kumpleto kami sa pansahog kaya hindi na namin kailangang umalis ng bahay upang bumili ng mga kakailanganing sangkap. Magluluto na sana si Adele nang may biglang kumatok sa pinto. Nakisuyo siya sa pinsan na silipin ang nasa pintuan. Pagbalik nito ay may dala na itong isang mangkok. Ibinigay ng kapitbahay niyo. Ewan ko kung ano ang pangalan. Basta yung bahay sa kabila. Ah, kina Maricar yan galing. Pakilagay na lang dyan, Eve. Ikaw, baka gusto mong kumain. Busog pa ako. Alam mo, Adele, may galit yata yung kapitbahay mo. Biruin mo kanina, inirapan ako. Pagkatapos kong tanggapin yan, hayun, umalis agad ng walang paalam. Mabait naman yan si Maricar, baka may dalaw lang kaya masungit. Natatawang biro niya sa pinsan. May dalang sariwang isda ang ina ni Adele pag-uwi. Inutusan muna siya na bumili ng uling upang mag-ihaw ng isda. Sinamahan siya ni Evelyn dahil nababagot umano ito sa bahay. Napilitan silang pumunta sa kabilang iskinita nang walang uling sa tindahan ni Aling Pinding. Napakainit ng panahon at tirik ang araw. Nasa 10 minuto ang kanilang nilakad upang makarating sa tindahan sa kabilang iskinita. Mahangin pero ramdam nila ang init sa balat. Saan ba kayo bumili at ang tagal niyong makauwi? Bungad agad ni Aling Rusing sa kanila. Natampal nito ang sariling noo nang malaman na pumunta sa kabilang iskinita ang anak at ang pamangkin. Kabilin-bilinan niya sa anak na huwag pupunta doon pero may katigasan din ang ulo. Sa kanila Maricar ba galing ang ulam na nasa mesa? Opo, Nay. Pumasok na sila sa loob
habang itinabi naman ni Aling Rosing sa itaas ng ref ang ulam na galing sa kanilang kapitbahay. Inihaw ni Adele ang isda, samantalang gumawa naman ng sausawan si Evelyn. Sinilip niya ang ina at lola sa sala at nakita niya na seryoso itong nag-uusap. Hinayaan ni Adele ang mga ito sa kabinalikan ang iniihaw na isda. Nagtaka si Adele dahil 6:00 pa lang ng hapon ay kumain na sila at saradong-sarado na ang bahay nila pati sa kanilang mga kapitbahay. Nay, ang aga yata nating maghapunan. Napalingon sa kanya ang lahat. Tumikhim muna si Aling Rosing bago sinagot ang tanong ng anak. May bali-balita kasing may aswang daw dito sa lugar natin. May bago nga itong nabiktima. Kaya, mga apo, manatili lang kayo sa bahay. Mahirap na at baka mapahamak kayo. Saad ng kanyang lola. Isarado nyo ng maigi ang pintana at pinto ng silid nyo. At kung may maririnig kayong kaluskos o ano pang ingay, huwag nyong bubuksan at huwag nyo ring sisilipin. Mapanganib pa sa ngayon. Tumangulang si Evelyn at Adele. Ang nanay na niya ang naghugas ng pinggan dahil may tatapusin pa umano itong gagawin sa lababo. Nauna na silang pumasok ni Evelyn sa silid. Nahiga ng tahimik at nakiramdam. Pasado 12:00 ng hating gabi nang mapabalikwas ng bangon si Adele. May ingay siyang naririnig sa labas ng bahay. Mga alulong ng aso, mga naglalakad sa bubungan, at mga pagaspas ng mga pakpak na waring paikot-ikot sa bubungan ng kanilang bahay. Ginising na si Evelyn na himbing sa pagtulog. Kinusot nito ang mga mata at nagtatakang nakatingin kay Adele. Nanlaki pareho ang kanilang mga mata nang maisip na baka may aswang sa paligid. Tahimik lang na nakiramdam pa rin sila sa paligid. Kinabukasan, may patay na namang natagpuan sa kakahuyan, malapit sa farm nila Adele. Natatakot na silang lahat sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang kapitbahay. Luray-luray ang mga katawan, puno ng kalmot ang dibdib. Higit sa lahat, wak-wak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Malakas na napabuntong hininga si Aling Rosing. Ngayon lang ito nangyari sa kanilang lugar. Apektado na pati ang kanilang kabuhayan. Walang gustong pumasok sa trabaho dahil takot na baka bigla silang sunggaban ng aswang. Isang malakas na sigaw ang narinig namin nila nanay. Boses iyon ni Evelyn. Nagmamadaling bumaba sila patungo sa kusina. Bumaliktad ang sikmura ni Adele nang makita ang naggagalawang karne sa dinuguan. May mga uod din na lumalabas mula dito. Umaalingasaw din ang masangsang na amoy na nagmula sa dinuguan. Kahit ang kanyang ina at lola ay nagulat din nang makita ang ulam na ibinigay ng kapitbahay. Nagtakip sila ng ilong dahil napakabaho talaga ng amoy nito. Anong ginawa mo, Ib? Bakit parang parte ito ng katawan ng tao? Tanong ni Adele na halatang gulat pa din. Nakalimutan ko kasing inutusan ako ni Auntie Rosing kagabi na kunin ang dinuguan sa ibabaw ng ref. Iinitin ko sana ito. Pero nilagyan ko ng bawang at kalamansi upang mas malasa sana. Kaya lang, biglang umusok ang dinuguan tapos bumubula. Hanggang sa naging ganyan. Hindi nga ako nagkamali sa aking kutob, Rosing. Binabalak talaga ng pamilyang iyan na hawaan kayo. O heto, uminom kayo ng tig-iisang kutsara ng langis upang maisukan nyo ang lahat ng nakain. Galit na dinampot ni Aling Rosing ang isang mangkok ng dinuguan. Lumabas ito sa bahay at pinuntahan si Aling Elizabeth at Maricar. Hoy mga aswang! Lumabas kayo dyan kung ayaw niyong sunugin ko ang bahay niyo.
Kami pa talaga ang balak niyong hawaan. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo kami magawang aswang. Lumabas kayo dyan! Itinapon ni nanay sa pinto ng bahay nila Maricar ang mangkok na may dinuguan. Pinagtulungan ng kanilang mga kapitbahay na buksan ang pinto. Subalit, wala na ang mag-ina doon. Hinalughog nila ang buong bahay. Pero wala na talaga silang makitang bakas ni Maricar at ni Aling Elizabeth. Magdidilim na, pero patuloy pa din ang mga kapitbahay nila sa paghahanap sa dalawang aswang. Walang ano-ano at may narinig silang mga sisiw na parang kapipisa pa lang. Nagkatinginan ang lola at ina ni Adele. Sumenyas ang lola niya na may aswang sa paligid. Biglang lumakas ang hangin na parang likha ng isang malaking pamaypay. Narinig nila ang pagaspas na nagmula dito. Nagtago ang ilang kababaihan at mga bata sa kani-kanilang mga tahanan. Napasigaw si Adele nang may biglang bumagsak sa kanyang harapan. Tiyak niyang aswang ito at nakaharang ang malapad nitong pakpak. Hinila siya palayo ng isa sa mga kapitbahay nila. Muli niyang nilingon ng aswang. Nakakatakot ang itsura nito. Mapupula ang mga mata nito. Sabog ang mahaba at gumagalaw ang buhok nito. May malaki at malapad na mga pakpak. May matutulis na mga kuko at mga ngipin na kayang punitin ang balat kapag nakagat ka. May isa pang aswang ang bumagsak katabi nito. Tulad ng naunang aswang, nakakatakot din ang itsura nito. Alam na nila na ang mag-inang Elizabeth at Maricar ito. Nakahanda na ang mga tao sa pagsugod sa dalawang aswang. Tumakbo papasok sa loob ng bahay si Evelyn. Paglabas nito ay may dala itong 5 balot ng asin, itak na gawa sa tanso at dinikdik na mga bawang. Biglang sumugod ang isang aswang sa kinaroroonan nila Evelyn. Mabuti na lang at naging maagap si Adele at naitapon niya ang asin sa mukha ng aswang. Mabilis ang mga kilos na pinagtulungan ng mga tao na patayin ang dalawang aswang. Iwinasiwas ng kanyang ina ang itak na tanso at tinapunan naman ng kanyang lola ng bawang ang mukha ng mga aswang. Tinaga naman ng kanyang ina ang aswang na sumugod dito. Nakakakilabot ang alulong ng mga aso. Nahawakan ni Aling Elizabeth ang isa sa mga humampas sa kanya ng buntot ng pagi. Walang awang sinunggaban niya ito sa tiyan na ikinasigaw nito. Agad niyang kinain ang laman loob ng biktima at hinugot ang puso nito. Wala itong kamalay-malay na nakalapit na sa kanyang likuran si Adele at may hawak na pinatulis na kawayan. Sinaksak niya ito mula sa likuran. Mas idiniin pa niya ang kawayan hanggang sa lumagpas ito sa puso ng aswang. Umatungal ito ng malakas kasabay ng pagdaloy ng maitim na dugo. Umatungal din si Maricar at agad na sinugod si Adele, pero naunahan siya ng isang lalaki at pinaghahampas ng buntot ng pagi. Sabay na namatay ang dalawang aswang habang nakahandusay sa lupa. Sinunog ng mga residente ang bahay ng mag-inang aswang upang hindi na ito pamugaran pa ng iba pang mga aswang.